Ay magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi pala madali ang paggawa ng mga video, ano? Lalo na sa mga baguhan, hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung ano kaya magagawa mo. Nag-iisip ka pa kung ano kaya ang mabuting gawin. Hindi kadalasan ng mga creator na mga parati nakatuon sa mga video kasi mayroon naman natin mga hanap buhay, nalilito minsan nating mga kasipan, pero nangangarap din na makagawa din ng kahit isang video o ilan basta importante mayroon mo talaga may papakita na mayroon mo din minsan kakayahan na gumawa kahit isang video na pakiusap sa mga nanonood din at sa mga sikat na dati din nangangarap sila noon, pero ngayon nandyan na sila sa tuktok. Sa mga tulad natin ng mga baguhan, hindi pa natin malalaman kung ma-reach out ba dyan ng 4,000 watts at kailangan pa ng mga subscriber. Paano yan kung wala naman mga tao talaga lumilingon sa mga baguhan? Minsan nasasabi nila na ganyan yung pag-umpisa kasi mahirap talaga yung baguhan ka pa lang. Oo nga, baguhan, pero paano kung wala naman totoong na pagsuporta? Yun ang kailangan talaga ng isang tao na kahit di mo man siya kakilala o ano pa man, pero may kusan yung pagtulong, hindi sinasabi. Dahil ang pagsuporta talaga sa isang tao, kahit ka pa hindi hilingan, kung totoo ka may pag-intindi sa baba, masuporta ka. Yan ang tunay na realidad ng mabuting tao dito sa balat ng lupa. Hindi tinitingnan kung anong estado mo, anong klaseng itsura mo. Lahat tayo may kanya-kanyang pagmumukha, pero minsan may mga taong talagang mapagpamintas sa kanyang kapwa dahil bumabase siya sa itsura at sa kalagayan ng isang tao. Dahil ang isang tunay na mabuting creator, content creator, hindi creator, kasi yung creator iba yun. Content creator na gumagawa ng mga mabuting usapin at may guide yung mga tao na minsan hindi marunong mangarap, pero sa mga creator na sa YouTube ay meron din na advice sa ibang tao na kahit ka mahirap, pwede ka rin umunlad at magsikap sa pamamagitan dito sa social media nito. Hindi man tayo mga sikat, hindi man tayo mga politiko, hindi man tayo mga negosyante ng mga tao, pero may kasabihan, ang pangarap kasabayan sa buhay ng lakad ng isang tao. Huwag ka lang bibitaw at saka huwag ka lang mahakbang na hindi maganda. Iba ka mapunta sa hindi mabuti-buting kalagayan. Dahil minsan ang isang tao napupunta sa kasipan ng kamangmangan, nag-iisip na kung ano-ano na lang, hindi niya iniisip kung ano ang nasa likuran nun. Minsan gumagawa na hindi maganda sa kanyang sarili, nadadamay ang kanyang pamilya kung mayroon siyang asawa, mayroon siyang anak. Yun ang kawawa dahil ang inisip niya lang ang kanyang sarili. Ang pamumuhay minsan ng isang tao dapat iniisip mo na bago mong gawin para sa uli wala mong pagsisiyan
kahit na sandali. Dahil sa totoo lang, ang buhay natin dito, hiram lang ito. Kaya ugaliin natin maging mabuti tayo at magdasal at mangarap na mabago ang ating pamumuhay mula sa puso't hanggat sa kaisipan, ay maging taglay na makitang maging mabuti ka, hindi lang sa kapwa mong tao, kundi ang nakakakilala sa iyo. Sino siya? Yung may-ari ng buhay natin sa bawat isa. Siya ang naggagabay at nagtutulay para mabuhay ka. Para mabuhay tayong lahat dito. Normal lang yun ang mangarap tayo. Ang pangarap na mabuti. Hindi mangangarap ka na gagawin mo para sa masama. Yun ang iwasan mo. Para pagdating ng araw, magiging history ka ng buhay ng pamilya mo nakakakilala sa iyo na ikaw pala. Kahit gaano kahirap, kahit gaanong pagsubok sa buhay mo, basta importante nangarap ka sa pamamagitan ng dito sa mga page nito sa YouTube. Naging isa kang imahe din sa mga taong na wala ng pag-asa, hindi na iniisip ang kanilang mga kinabukasan, pumunta sa mga bisyo, sa mga inuman, sa mga ano-ano pa man. Yun, doon talaga lalagapak yung buhay mo patungo sa baba. Minsan tayo mag-isip naman dahil ang buhay natin hiram lang at tayo lahat papunta doon at patanda. Kapag tumanda ka na puro lang masama ang inyong nagagawa, sino pa kayang tutulong sa atin? Mas mabuti yung habang maaga pa, mag-ipon na tayo ng kayamanan. Kayamanan hindi dito sa lupa. Kayamanan din para sa pangalawang buhay natin. Dahil yun ang nakalaan sa buhay ng isang tao na matuto tayo dito muna gumawa tayo ng mabuti at iwasan ng mga masasamang bagay na ikadudulot na hindi maganda sa ating pamumuhay. Minsan napapahamak pang mga anak at mahal natin sa sa buhay. Kaya ugaliin natin na hindi tayo makaapak ng sinumang tao para sa susunod na henerasyon sa lahi mo. Magiging mabuti kang instrumento para sa kanila. Baka sa susunod, sila naman ang susunod sa yapak mo. Huwag mong hintayin na maging yapak mo ay masama, sila din yayapak sa ninapakan mo. Hindi yung maganda na ikaw ay isang instrumento sa ikapapahamak ng mga buhay ng lahi mo. Kaya habang umaga pa, baguhin mo na yung pamumuhay mo. Mas maganda yung buhay. Kahit di ka mayaman, kahit ikaw isang mahirap lang, basta importante, may kinikilala mong batas. Batas ng tao, batas sa kanyang galing na hiniram ng tao. Pero yung batas ng tao minsan sumasablay dahil sa kagagawan ng tao din. Na siya rin yung ang nagpapairal ng kasamaan. Kaya minsan hindi nagiging pantay-pantay sa ating mga tao dito sa ibaba ng lupa. Kaya masasabi ko sa iyo sa nanonood nitong video na to, maraming salamat sa panonood mo kasi isa din ako nakikiusap at malaman mo na dati ako din galing dyan sa mga bisyo na yan,
Maliban ang droga, kasi yung droga talaga, hindi yan dapat tanggapin ng isang tao eh. Ang tanggapin mo, kahit mahirap ka lang, kahit pambihira ka lang makakain ng masarap, basta importante, hindi ka naging masama sa paningin sa kapwa-tao mo. Lahat ng tao nagkakamali, pero huwag mong sabihin, porke ka nagkakamali, gagawin mo na lang parati maling gagawin mo. Ang dapat isipin mo, matuto ka at makapanibagong buhay ka. Iwasan mo yung pakikipagbarkada. Minsan ang barkada ka lang kung sa mga kasiyahan, gimikan o ano paman, pero minsan hindi natin pala naisip, ang nasisira natin ang buhay natin, ang kinabukasan natin at kinabukasan ng pamilya at kinabukasan ng mga anak. Paano tayo matututo sa tama kung hindi ka naman nakikinig at hindi mo ginagawa? Sayang, magsisisi ka ng nasa dulo na, nasa uli. Pero okay lang yun, kasi ang pagsubok ng tao, sa bagay, hindi natin masasabing pagsubok yun eh. Kasi ginawa mo ng masama, kaya yun ang nangyari sa pamumuhay minsan natin ng mga tao. Kaya ang masasabi ko sa mga tao dyan na hindi pa nakakamove on sa kanilang mga bisyo, umiwas na kayo. Baguhin nyo ng sarili nyo. Para sa huli, pagtingin ng mga anak nyo, ng asawa nyo sa inyo, masaya na sila. Hindi na sila nalulungkot. Dahil pinakita mo sa kanila na kaya mong magbago. Hindi kayo i-judge nila na ganun ka na kasama. Kasi minsan ang tao, ang tinitingnan lang nila, yun ang nagagawang masama. Pero sa loob-loobin mo, mayroong mong kinikimkim na ano yun. Gusto rin tayo makapagbago. Pero hindi natin alam kung paano tayo makapagbabago sa mga ganyang sitwasyon na adik ka na sa mga bisyo. Ganon din ang pamumuhay ko noon. Malala pa ako. Chain smoker ako. Lasinggero ako. Pero yung droga at saka yung pagsusugal, yun ang iniwasan ko sa buhay. Pero pagkalasinggero ko, talaga talamak yung pagkalasinggero ko. Kaya nga nagkalitsi-litsi yung buhay ko. Iniwanan ako ng asawa ko. Naging kawawa yung anak namin. Meron na niyang kinakasama, napapabayaan yung bata. Ang mali nasa atin ng mga lalaki. Dahil kung marunong tayong magdala ng pamilya natin, hindi magaganyan minsan yung mga babae. Dahil mayroon talaga mga babae na iiwanan ka talaga kapag hindi ka nagbabago. Dahil sa tingin nila, huli ng lahat na makapagbago pa. Kasi ang tingin ng ibang babae, i-judge ka na. Habang may panahon pa, habang may buhay ka pa, may panahon ka pa makapagbago. Yun ang dapat isipin mo at isipin ng ibang babae ng kanilang asawa. Hindi kadali makapagbago kagad yung gusto mangyari ng isang babae sa katulad mo. Kaya masasabi ko sa mga lalaki na may mga bisyo, nabuhay tayo. Binuhay tayo ng mayari sa ating buhay, binuhay tayo ng ating mga magulang. Binuhay tayo na walang kasiran sa ating buhay.
Pero anong natin ginawa? Tayong sumisira sa ating kalusugan. Yun ang pinakamalaking kasalanan din kasi yun ang nakasulat. Kung magbabasa lang kayo sa isipin nyo, yung pangalawang buhay, yun ang delikado kasi doon mananagot ang ating mga ginawang kasalanan dito. Yung ginagawa natin, physical lang, realidad, laman lang ito. Pero mawawala ang lahat. Mawawala, pero ang ating espiritu, buhay na buhay. Yun ang tandaan nyo, yun ang isipin nyo. Kasi minsan, ang pinagagawa lang natin ay pangmundo. Hindi natin inisip ang nasa loob sa ating laman. Kung anong mangyayari sa pangalawang buhay natin. Kaya masasabi ko sa inyo, mga kapwa ko lalaki, na mayroon pang pagkakataon, habang mayroon pa, mag-isip na kayo ng tama at gumawa na kayo ng hakbang na makapagbago sa inyong buhay. At hindi na masasaktan yung mga babae kasi mayroong mga babae talaga hirap na sila sa pag-intindi sa inyo. Lahat ginawa na nila kung anong kanilang gagawin para sa inyo. Pero ikaw mismo ang makakatulong sa sarili mo. Ikaw mismo na lalaki ka, ikaw talaga ang makapagbabago sa sarili mo kung anong karapat dapat. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Ganon din ako. Nangangarap ako na makapagbago. Ngayon, awat tulong. Lahat ng bisyo, wala na. Kasi inisip ko yung pangalawang buhay ko. Naghihirap na nga tayo dito sa mundo. Gagawa ka pa ng masama. Paano pa kaya mamatay ka ng maaga na gumagawa ka ng masama? Pagpunta mo doon, anong mangyayari? Di ganun na lang. Hindi ba natin naisip ang pangalawang buhay natin ay walang katapusan ng paghihirap. Pero dito, may panahon mo pa na makapagbago. Ang paghihirap dito, panandalian lang. Pero sa pangalawang buhay natin, doon natin malalaman kung ano ang nasa dulo nun. Kasi minsan, matigas ang ating mga kukuti. Pag sinasabi na huwag kang gagawa ng masama, yun ang nagagawa natin. Kasi hindi tayo nakikinig sa mabuting payo. Doon tayo sumasablay. Kasi yung inisip natin, masama na yung nag-advise sa atin. Tayo na lang tama. Hindi na tayo nakikinig sa kanila. Kaya minsan, kung nag-iisa ka na, doon mo nare-realize na tama pala yung pagmamahal nila at pagpapalala at pagpapalaga sa iyo. Pero hindi mo lang pinahalagan kasi naging matigas ang ulo mo. Bakit? Kasi yung inisip natin, parating na lang ating sarili. Hindi na sila natin pinakikinggan. Minsan, yung sinasabi nila, nasusobra na sila sa pagdidisiplina sa atin, nakakagawa sila ng masama. Minsan tayo na nasasaktan na nila. Pero kahit tayo nasasaktan nila, pero sa loobin nila, nagsisisi pa rin sila. Dahil ang gusto lang nila, may tuwid ka, may tama ka. Paano ka matatama? Tulungan mong sarili mo. Ikaw mismo, ang sarili mo, gawin mong instrumento na ikaw ay makapagbago at may pakita mo talaga na seryoso ka makapagbago sa buhay mo. Na gawin mo ang lahat, umiwas ka na sa mga masasamang bisyo at pagtuunan mo ang pagmamahal sa pamilya mo, palagan mo yung kinabukasan yung anak mo at saka doon marirealize ng mga pamilya mo na mahal mo sila. Dahil bakit? Ipinakita mo na lumaban ka at nakapagbago ka.
mayroon kong pinasukan na isang religion, pero sa totoo lang, yun ang nakapagbago sa akin sa tunay na direksyon. Alam nyo kung sinong mga religion na yun? Nakikita nyo yun sa daan dyan, banda sa Luzon, yung mga magkakapatid na libre sakay at libreng food feeding. Yun, sila yun. Yun ang nakatulong sa akin pamumuhay. Kasi idinalangin ko noon, paano na kaya ang buhay ko? Ngayon pa lang naghihirap na ako. Nagdudusan ako dito sa ibabaw ng mundo. Paano pa kaya sa pangalawang buhay ko? Sana matulungan mo ko na huwag sana ipahintulot sa pangalawang buhay ko ay doon pa magsasakripisyo pa ako. Ang mahirap doon, ang sakripisyo doon, walang hangganan na yun. Kawawa na tayo, mga tao. Kawawa na ang buhay natin sa pangalawang buhay talaga. Isipin mo, ang sakit at kirot dito, panandalian lang, pero ang mas grabe na kirot doon, talaga, mas kirot-kirot na doon yata yung mararamdaman natin ng mga katulad natin tao na mga gumagawa ng masama. At sana hiling ko din sa mga kabataan ngayon at dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang buhay, kung sa grade man ninyo at sa mga grado man ninyo, kung mababa, tanggapin nyo. Huwag kayong mag-isip ng masama. Huwag nyong hayang kitilin yung inyong mga buhay, kasi ang buhay, yun ang pinakahalaga. Binigay yan sa iyo para pahalagaan mo, ingatan mo, mahalin mo, katulad ng pagmamahal niya sa atin dito sa lupa. Dahil ginawa yun sa atin para ipakita niya kung paano natin masusustentuhan yung ating katawan sa tama. Isisimboliko lang niya para tayo matuto sa pagpapahalaga din ng buhay natin, kasi ang buhay talaga natin ibinigay para gawin natin may kaayusan, may disiplina, at may pagmamahal sa ating sarili at pagpapahalaga. Yun ang nakasulat sa lahat na impormasyon. Kaya kung minsan magbasa naman kayo o makinig kayo sa programa ni kapatid Soriano, dahil doon lang ninyo malalaman kung anong totoo na tunay talaga sa pagmamahal ng isang tao sa kanyang sarili. Dahil kung marunong ka magmahal ng sarili, iwasan mo ng mga bagay na mga masasama. Kasi ang mga bagay na mga masasama, yun ang magpapahamak sa buhay mo. Talaga, magsisisi ka, lalo na kung makulong ka. Ako, ilang beses na ako nakulong, pero hindi paggawa ng masama, kundi pagdisiplina ng aking ama, ng aking magulang sa akin. Bakit? Dahil nung una talagang panahon, lasinggero talaga ko. Kapag nalalasing na ako, iba na nagiging ugali ko. Indiscipline, yung ama ko sa akin, tinanggap ko yun. Kasi nakikita ko sa aking sarili, hindi niya gagawin yun sa akin kung wala akong nagawang kasalanan sa kanyang pagkukulang. Minsan numantong kami sa hindi maganda ng ama ko. Kaya doon nga, parati ako nagsisisi. Inisip ko yung sarili ko, paano ko
Paano ko malulutas itong pamumuhay ko na mawala ko sa mga bagay na ganyan, sa mga bisyo na yan? Kasi yung bisyo talaga, yun ang magpapasira sa utak mo. Kasi tintal yan eh. Tintal yan na masama sa utak ng tao. Pupunta yan sa ugali ng tao, sa kilos. Kapag hindi mo marirealize na ang pinagagawa hindi na maganda, ay sigurado ang mabubunga sa iyo parating ng masama. Kaya nga napaka maganda yung sinabi yung napakinggan ko sa sama na yun. Ang mabuting tao na gumagawa ng mabuti, hindi magbubunga ng masama. Pero kung ikaw isang masamang tao, ang bunga yun, masama din ang magiging bunga sa iyo. Bakit? Kasi ayaw mong magbago, ayaw mong mag-realize sa sarili. Hindi ka nagmumuni-muni. Yung inisip mo ikaw na lang tama, silang mali. Bakit naging tama ka? Nang ginagawa mo naman ay mali. Dapat maisip mo na talaga ang pagpapahalaga nila sa iyo at pagmamahal bilang isang proteksyon din, kasi malay natin sa kabaling likod pala ay meron na palang nag-aantay sa iyo na hindi maganda mangyayari, kasi marami mo nang nasagupan ng mga tao na may karanasan din. Buti kung ikaw lang yung matapang. Lahat ng tao, kahit duwag, kapag hindi mo tinatantanan yung duwag, ginigipit mo, minsan nag-iisip yan ng hindi maganda. Minsan kayo ng mga matatapang, naunahan pa kayo ng mga duwag. Bakit? Ayaw yung duwag na sila ang ma-under ninyo. Kaya ang inisip ng duwag, mas mabuti unahan na lang kayo kaysa sila maunahan pa. Yun ang totoong realidad. Kaya minsan na sumasablay ang buhay, napupunta sa hukay. Sabi pa ni PG, hindi ka nasisikatan ng araw. Kaya yun ang sinabi minsan ng ama ko. Dati ang ama ko, isang sundalo din, may karanasan din. Sabi niya, yung gira dun sa Mindanao, walang tulugan. Yung pagtulog nila umaga, paggabi gising. Bakit? Doon nag-umpisa yung kalaban, nagplaplano para mapasok kayo. Yun ang sinabi niya. Kapag masama talaga yung mangyayari sa buhay mo, bumitaw ka na sa kasamaan, kasi mapapamak lang ang buhay mo talaga. Walang mapupuntahan sa mabuti. Isipin mo yung anak mo, yung kamag-anak mo, yung magulang mo, yung asawa mo, yung mga kapatid mo. Silang napiktuhan, kasi pati kinakalagkad mo ang apelyido mo sa gagawa ka ng mga masama. Dahil ang masama, hindi talaga yung makakabuti sa kapwa tao at sa kadugo mo. Kasi yung kadugo mo minsan iilag yun sa iyo kung parati lang masasama ang gagawin sa buhay mo. Kaya maraming salamat po sa panonood mo to, sa mga oras na to. Ang tanging magagawa mo lang, tulungan mong sarili mo, mag-isip-isip ka ng mabuti at maayos. At kung minsan, kung bago ka matulog at pagising, magdasal ka, humingi ka ng tulong na mabago ka.
Yun ang ginawa ko para malampasan ko ang mga pagsubok na yun, para maiwas ako sa mga bisyo na hindi maganda. Minsan sa tingin ng tao, ikaw nang pinakamasama sa balat ng lupa. Maraming salamat po. Ako po si That's Me. Nagpapaalala sa inyo at konting pagpapahalaga sa mga mahal nyo sa buhay at sa iyo. Kaya isipin mo, ang pagbabagong buhay hindi masama. Yun ang magpapabuti sa iyo at sa iyong pamilya. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyo.